Today, ang ating pagbubulay-bulayan is from 1 Corinthians chapter 13, At kung basahin ko ito medyo mahaba, pero sige lang, mas maganda po na basahin natin ito sa King James, mamaya ilipat ko lang sa may 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hanggang sa 13 din, medyo mahaba ito siya kunti. Shall we all rise sa pagbigay ng galang sa salita ng Panginoon? Basahin ko ito po sa English. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity or love ni siya sa of not love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand of all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity or love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not love or charity, it profiteth me nothing. So, love suffereth long and is kind, or charity invadeth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. So verse 5, doth not believe in itself, unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity or love. Tayo po manalangin. Diyos naming Ama, kami po ay nagpapasalamat mo, Lord, sa umagang ito. Salamat, O God, for your protection, Panginoon, na nakarating ng maayos. Salamat din po, Lord, sa mga kapatid na nandito, Panginoon, na handa pa rin, Panginoon, na purihan ka, sambahin ka, Panginoon, sa araw ito, Panginoon. Maraming salamat, O God, and Lord, I pray for myself, Panginoon, na mapibigyan niyo ako, Lord, ng karunungan, kaalaman, that I would be able to preach your word with power and strength, Panginoon, na maintindihan namin lahat, magiging pagpapala sa amin lahat, Panginoon, na nakikinig, Panginoon. Lord, nawa po ibigyan niyo ako, Lord, ng mga new revelations, Panginoon, that I would be able to explain this well, Panginoon, na ang yung pangalan pa rin, Panginoon, ang mapapurihan namin sa umagang ito. Maraming salamat, O God. Be with us as we continue this service. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, now, so, actually, ang chapter na ito, or ang buong chapter ng 1 Corinthians is about, actually, is about love, And ginagamit din ito siya during kasal. Ginagamit ito ng pastor, di ba? Na binibigyan niya ng meaning kung anong ibig sabihin ng pag-ibig, And sa minsan pag nag-preach tayo ng mga pastors na or mga coaches tayo, kung gusto natin i-emphasize ang about love, to ginagamit din ito, And the context of this chapter is in response sa itong ginamit ni San Pablo sa mga taga Corinto, because there are ang mga miyembro doon, may mga may mga kunting may mga discussion sila, na ang iba ay the focus on spiritual gift, na ito po ay sabi nila, ito talagang napaka-importante sa kanila, And sa isang gift na yun, masasabi nila na yun lang talaga ang kailangan, about spiritual gift. Pero si San Pablo, but Paul emphasized that love transcends all gift, and is more excellent way to serve one another. Kailangan talaga may pag-ibig, Kung kahit ano man ang mga spiritual gift, kailangan may pag-ibig. And of course, the foundation should be love in everything that they do, sa pag-serve sa simbahan, kung ano man ang ginagawa nila, kailangan, na mayroong pag-ibig.
And actually, this chapter, no, na sa pagitna ito siya, of course, ng chapter 12 at saka number 14, chapter 14, because of these people, no, na nag-discussion sila about love, about spiritual gift, no. Pero si San Pablo nga nag-emphasize talaga, no, na kailangan mayroong pag-ibig, no. Pag-ibig is more than the spiritual gift, no. So okay, unahin natin, medyo I don't know kung mahaba-haba ito, but maganda kasi ito, no, na kung ano ba talaga ang maisip natin, what is really true, especially sa ating pagpaninilbihan sa ating Panginoon, especially sa pag-serve natin sa Panginoon sa simbahan, no? So let's start in verse 1, no? And 3, no? So actually ang verse 1 and 3 parang si Paul to di ba, sa sarili niya, no? Sa sarili niya mismong sinasabi niya, no? Na sabi niya dito, no, sa verse 1, no? If I speak in the tongues, no? Do I speak with the tongues of men and of angels, no? Or languages of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal, no? Now, kung sa aking pagkaintindi, when you say about tongues, either those people there are speaking in tongues or magaling na sila magsalita. If you will imagine sa mga tao doon, they are in the church, no? So probably some of them nagbigay na ng Bible study, yung iba talaga nagtuturo na sila. Pero ang sabi niya, no, kahit magaling sila magsalita, kahit magaling ka mag-preach, kung pastor ka na, palagay mo ang sinasabi doon, kung wala naman dala-dalang pag-ibig, no? Because alam natin na si San Pablo ay isang pastor din, no? And magaling magsalita. For example, magaling magsalita bilang isang pastor, bilang Bible study teacher. Pero ang sabi ni San Pablo na kailangan, no, na mayroong talagang pag-ibig na dala. And I think the power of preaching is nanggagaling din tala sa pag-ibig o sa puso, no? Minsan may isang pastor dati nagsabi na, sabi niya, bakit may mga pastor na walang power ang kanilang mga preaching? Sapagkat sabi niya, hindi ito nanggagaling sa kanilang puso. Walang pag-ibig, no, na dala-dala, no? Pero minsan imposible naman na how can you preach well pag walang pag-ibig or it's not from the heart. Pero ang sabi ni San Pablo, ganun eh. No? Even if you speak in tongues, no? Either you speak in tongues or magaling ka mag-preach, or you are good in praying, o sabi pa ganito, or of angels, ang ko sa angels, bang mga anghel, palagay mo parang anghel magsalita, anghel mag-behave, yet, kung walang pag-ibig, para ka lang na hinampas ka ng na walang, it's not in tune, no, ingay lang, no, inyong ginagawa. So ito yung isang bagay, no, na gina-emphasize talaga ni San Pablo, no, na kailangan may daladalang pag-ibig. Anong pangalawa, no? If I have the gift, sabi ni San Pablo, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Wala pa rin, no? Can pray, no? People sometimes can pray, they are parang strong sila mag-pray, no? Na sinasagot ka agad, no? And yung mga bagay, they can prophesy, they can solve problems, no? I think ang mountains ito, these are to siya ng problema, no? Na ma-solve ang problema. Yet, sabi niya, pag wala pa rin pag-ibig, anong sabi? Still nothing mafifaida, no? And anong sa number 3, sa verse 3, no? And though I bestow all my goods, no? Bibigay niya lahat ang kanyang mga kari-arian, i-feed the poor. And though kahit po ang kanyang sarili mismo, no? Sabi dito, sunugin, no? Body to be burned and have not love, it profited me nothing. Wala pa rin, no? Actually, minsan pag nagbibigay tayo, kagaya ng mga politician, di ba? No? Bibigay sila lahat, but they have different motives. Yes, I think they can receive their reward dito sa lupa. Pero sa langit, sabi ni San Pablo, you gain nothing. Kailangan talaga may pag-ibig palagi na kasama, no?
No? They should always be loved, no? And now, of course, si Paul, he was talking about the reward in heaven, no? Ito yung iniisip niya. But, of course, if you have different motive sa pagtulong na wala man lang, walang pag-ibig na dala, no? So this is nothing in heaven. Wala kang reward, no? Sabi nga nila, may pastor dati nagsasabi, or even, I think, pare to siya, or ano to siya nagsabi, na sabi niya, pag gumawa ka ng mabuti dito sa lupa, na hindi mo naman kilala ang Diyos, or hindi naman ito para sa Pinoon, may reward ka, of course, makuha dito lang sa lupa. Pero sa langit, wala na. No? So the most important thing, no, sabi ni San Pablo, is yung pag-ibig talaga, na may kasama, no? In everything that we do, sa ating work, no? Sa ating work, sa ating relationships sa ibang mga tao, in our service to the church, kailangan may pag-ibig palagi, no? Lahat na bagay kailangan may pag-ibig. Okay, amen. So okay, dito na tayo ito nagbigay si San Pablo ng meaning, no? Ng pag-ibig, no? Anong ibig sabihin ng pag-ibig? So church, una-una sabi niya, love is patient, no? Hindi yung pasyente. Love is patient. So tingnan ko yung ibig sabihin ng patience. Patient or patience, no, able to accept or tolerate delays, no? Na marunong ka kahit sa pilahan, no? Kagaya kanina sabi ni Coach Ted, ang misis niya daw pag nag-drive sa traffic, nawawala na kaagad ng pasensya, no? Nawawala na kaagad, no? But tolerate delays, may problema ka man or suffering without becoming annoyed or anxious, no? Hindi ka pa masyado naapektuhan, no? Kasi mahaba yung yung pasensya mo, mahaba. Sa pagpila pa lang, no? Pero ito yung sabi, no? Na sabi ni San Pablo, na ito yung pag-ibig. Because love is patient, marunong ka maghintay, no? Marunong ka mag-suffer ng kahit mahaba, no? Kasi mayroon because pag-ibig or love is patient. So kung sa Bible, no, kung magbigay tayo ng example, si Job, no? Napakahaba ng pasensya niya, no? Na na-survive niya yung ganong klaseng mga pagsubok sa buhay niya, no? Mahaba pasensya. And the other one is makabigay tayo ng isang example din. Kung kilala niyo of course si Jacob, no? Nagtrabaho siya doon sa kanyang father-in-law, no, si Laban, no? Na gusto niya asawahin yung si Rachel, no? But after 7 years na pag-serve niya, ang napangasawa niya hindi si Rachel, si Leah. No? Si Leah. So sabi niya, niloko siya ni Laban. Actually, ang sabi nila sa meaning ng Jacob, parang yung bang deceiver. So siya mismo na deceiver, gin-deceive din siya ng father-in-law niya. So sabi ng father niya, okay, kung gusto mo talaga asawain itong si Rachel, you have to serve me again for another 7 years. Haba, no? Pero hindi niya ininda, no? Nag-serve pa rin siya sa kay Laban for another 7 years para maasawa niya lang si Rachel, no? Sinong anak nila? Si Joseph at saka si Benjamin. Hindi Ted C, si Benjamin lang. So doon makita ang napakahaba ng mga pasensya nila basta makuha ng nila yung isang bagay. So this is love, no? Love is patient, no? Isa-isahin natin para medyo hubaba naman tayo konti, no? And of course, love is kind, no? Willingness to do good or give pleasure, no? Na, di ba, minsan pag nagtulong ka, sabihin, very kind naman itong tao na to, no? So love is that, love is kind. Pag nanood minsan ako sa cellphone, di ba, ang daming mga videos ngayon, no? At saka minsan may mga tao, di ba, na nagkukunwari, na sila po ay mahirap, but then pag okay na yung isa, ibibigyan nila ng pera, no? O social experiment, no? So they are really very kind people. At minsan naluluha talaga ako. Every time na mapanood ko ito, naluluha ako. Sabi ko, grabe naman to ang ganitong klaseng tao. And we don't know if they're Christians or whatever they are.
Pero grabe ang pagtulong na. They are really very kind. No? Ako nga minsan, sabi ko, pag uwi ko kaya, magiging ganun din kaya ako. No? One time nga, nag-visit kami sa isang pasyente sa ospital, napakainit. Napakainit. Sabi ko, kaya pag umuwi ako, magbigay ako ng isang, yung bang dirty ice cream, iakyat mo sa ospital, tapos ibigyan mo sila lahat doon. No? And really, kung may pag-ibig ka talaga, no, makatulong ka sa tao. And this is, ang gusto rin ng Panginoon sa atin na kind tayo, no? That we can share our possessions, our riches sa ibang din mga tao. And ito po ang sabi ni San Pablo na, no, love is kind, no? Love is kind, no? Okay, tuloy tayo. Love is kind. Charity suffereth long. Ano yung isa? Envy, no? Hindi naiinggit or hindi nagmamalaki, no? Inggit, no? So ito yung isang bagay. Love is not, hindi ito siya nag-inggit kung ano man ang, of course, ng ibang mga tao, no? Kahit naka-Mercedes siya, kahit ikaw ay naka ka lang, sige, hayaan mo sila, no? Mami mo sila. And we are taught by God, di ba, na magiging contented tayo of whatever we have, no? Di ba sabi sa John 10:10, abundant life, but it doesn't mean na bigyan ka ng lahat ng mga pangailangan. But bigyan ka lang ng Diyos ng pangailangan mo talaga. God will not give us what we want, but God will only give us what we need. Yun ang ginaano niya, yung ginaano niya sa atin. So ang love, no, hindi ito siya nag-ainggit, no? Hindi siya nagmamalaki, no? Na kung ano man siya, no? Kahit ano man, no? Hindi siya. And love is not, ano pa bang sinabi diyan, no? Love is not boastful, no? Boastful. Ano bang boastful? Magyabang. Okay. Hindi mayabang, no? Hindi ba nagsasabi na ako lang ang magaling, no? No? I am better than you, no? No? Ang pag-ibig hindi ganoon, no? Hindi siya boastful. At ang isa pa is not proud, no? Ano naman ang proud? Para magkapatid sila ng boastful, no? Proud, no? Mayabang, siguro pwede rin mayabang, no? Kagaya ng Pharisee na nakita niya yung isang publikano doon sa simbahan, di ba? Na sabi niya, buti na lang ako, hindi ako pareho sa kanya. No? And sometimes I think sa atin din buhay, parang nagaganon din tayo, no? Na mas okay ako sa kanya, okay na lang ako, hindi ako babaero, okay na lang ako, hindi ako sugalero. Hindi na lang ako nagsasabong, no? I am better than you. Pero, anong sabi ng publikano, sabi niya, kahit Lord, makasalanan ako, no? Gina-accept niya ang kanyang kahinaan, no? At ibinigay niya ito lahat sa Panginoon. So sometimes, no, sa ating buhay, kahit tayo po yung mga Kristiyano, minsan nag-overstep din tayo sa ating katayuan, no? Well, we say that I am better than him, I am better than everyone because I am like this, no? Mayroon akong alam sa lahat. But then, sabi ni San Pablo, ang pag-ibig ay hindi ganon, no? Ang pag-ibig is not proud. Of course, sometimes you can say you are proud. I am proud to be a Christian. I am proud to be a member of this church. No? I am proud that I am serving the Lord. No? Kahit ganito na ako. No? But I am proud to myself. But ang proud ito na sinasabi ni San Pablo, of course, is a different thing. No? Na magiging masyado kang nagmamataas ka na, no, sa iyong sarili. No? Na you can always say na ikaw po ay mas mabuti doon kaysa iba. No? Ito, 1 Corinthians 13:5, nasasabi, doth not behave itself unseemly. Sa ibang translation is, not self, again natin, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, no? Dishonor others, or I think yung bang hindi ka disrespect, no? You're not disrespecting other people, or you're causing harm to other people, no?
Ito yung isang bagay, sabi sa Pablo, hindi yon ang pag-ibig na hindi ka nagrespeto, no, sa ibang mga tao. Yung bang minsan, ngayon uso na yung, di ba, yung cyberbullying, sisiraan ka doon sa, sa Facebook, online, no, mga ganun mga klaseng bagay. May kasamahan ako sa ospital namin, no, na isa siyang babae, nagpunta siya sa opisina ko kasi sa IT ako nagtatrabaho, pero hindi ako talaga IT. No? Wala akong masyadong alam doon. Sabi niya, marunong ka ba mag-delete ng mga account? Sabi ko, hindi ako marunong na niya. Hintayin natin yung marunong talaga yung engineer namin. No? Ang nangyari pala, may ibang tao na ginamit ang pangalan niya to create an account at doon siya sinisiraan. Hindi siya gumawa, pero nandun lahat picture niya, mga family niya, anak niya, nandun lahat doon sa account na yon, na it seems na parang sa kanya din. So doon, siyempre, pag alam mo, friends kayo, papadalan mo sa ngayon ng mga So doon sinisiraan siya. No? At may sinabi pa doon na sabi niya, itong tao na to, itong babae na to, trabaho niya sa Saudi, yung bang mababang lipad. No? Kalapating mababang lipad. No? So, in other words, no, kung may pag-ibig ka, hindi mo kayang gawin gano'n, no? To destroy other people's life, yung pagkatao nila, no? Hindi mo kayang gano'n. Sabi ni San Pablo, hindi gano'n ang pag-ibig, no? It honors, hindi siya nag-dishonor, no, sa ibang mga tao, no? So, itong mga bagay, no, na sometimes nga, no, sa mga Kristiyano, even Christians, no, nagagawa din ito. Yet si San Pablo nag-emphasize talaga na hindi ito ang dapat gawin ng isang tao na may pag-ibig. No? We have to respect, no? Kahit si Jesus, di ba? Nagkita sila ng woman at the well, no? Na adulterous. Tapos yung babae na dinala doon sa harapan niya rin, itong babae na to, adulterous to, anong gagawin natin sa kanya? Hindi siya nagsabi na, ikaw talaga, ganyan eh. Si Jesus, hindi siya nag-condemn ng tao. Hindi siya nag-condemn. Pero pinapaalala niya kung ano ang kasalanan mo. Sabi niya, okay, you can go, but leave your sin behind. No? So I think this is also a lesson that we can have as well. No? Na pag may muskila, may kasalanan ang tao, keep reminding. Anong sabi sa Bible din na kung alam mong tao, kapatid mo na may kasalanan at hindi mo siya sinabihan, sa'yo mapunta ang kasalanan. Or ibig sabihin, nagkakasala siya kung hindi mo siya sinabihan. No? So, as Christians, we have the responsibility na sabihan talaga kung ano ang mali ng isang, especially kung kapatiran na natin. Okay, tuloy tayo, no? Not self-seeking. Or in other words, hindi selfish ang isang, no, ang pag-ibig, no? Selfish, thinking only about himself or herself, no? Wala siyang iniisip, mga ambition niya lang, and he doesn't care kung ano po ang epekto ito sa ibang mga tao, no? Selfish sila, self-seeking. Others are not capable of doing what is, yung bang sinasabi ulit, nagyayabang na siya lang po ang marunong, no? At every time, ang kanya lang sarili ang kanyang iniisip, no? But then, dito po sa ganitong sabi ka na selfish or self-seeking, ang ating Pinoy si Kristo or ang Diyos ay hindi siya ganito, no? No? At dito po nagkuha din San Pablo na the essence of, masasabi natin yung agape love na of course yun sana ang ating dapat gawin, no? There are 3 kinds of love, di ba? Mayroon pa 4 pa nga, no? Agape, eros, phileo, may isa yung storge tawag daw sa mga parents na naman, no? But then dito, no, ang ating Panginoon sa Kristo hindi siya iniisip yung sarili niya. Although he said na, Ama, mahirap tong gagawin ko, sana kunin mo ito. But then, if it is your will for me to do it, gagawin niya. So hindi siya selfish. So, ang tao na may pag-ibig, no, hindi siya selfish, no? At ito pong gusto talaga ng Panginoon sa atin that we should have this agape love. We can have this one, no? Kung makita natin kung ano po ang example na binigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, no? Mayroon pang isang tao na nagtanong. Sabi niya, what is the true
kung ano ba talaga ang friend na tinatawag. Anong totoong friend na tinatawag? Friend. Kung ang kaibigan mo willing mag-sacrifice para sa iyo, yun ang totoong pag-ibig. No, hindi siya selfish, no? No? So, nawa po noon na from all these things, no, sa mga ginbigay ni San Pablo na meaning ng pag-ibig, ay makakuha din tayo. And sometimes if we fail, no, nawa po ay ma-improve din natin. Ano pang sunod? No? Pakarami pa. No? Not easily angered. Ano pang sa ibang translation? No? It is not easily angered. Hindi siya nagagalit kaagad. Oh? Hindi siya nagagalit kaagad. Itong problema din, kahit tayo ng mga Kristiyano, biglang galit. At the problem is, minsan may nasasabi na tayong hindi maayos sa ibang mga tao. Galit ka eh. No? Pero sabi, kung may pag-ibig ka, hindi ka ganito. At saka yung, ano talaga to, but if you have really the Word of God in your heart, no, hindi ka bigla ka agad magalit. Siguro magalit ka man, but then you will always remember, no, ay, mali yung nagawa ko, napagsalita ako ng hindi maayos. No? So love is not like that. Mabilis, magalit, and sometimes we can say something that hurts other people. No? Masakit, very offending minsan ang ating mga pag-uugali. No? Christians na nga tayo, how much more those other people that they don't care. Wala silang paki. But then, sabi nga San Pablo, hindi ito. Love is not easily angered. Hindi ka agad nagagalit. Siguro sway-sway lang. No? Ang Panginoon nga, nagalit din, no? But then, hindi sila nagkasala. Yan ang importante. Magalit ka, but do not sin. No? Minsan may sabi ka pa na, ikaw kasi ganyan ka eh. No? May mabitawan kang salita na hindi maayos. So love is not like that. No? Ito pa isa. Keeps no record of wrong. Ano sa Tagalog nito? Hindi ka nakikimkim. I think. Hindi ka nakikimkim ng galit. Past is past. Or, we can say, forgiveness. Marunong ka mag-forgive. No? Magparaya. No? Unforgiving heart. Mga ganun, no? And may isa pang minsan ugali tayo ng mga Kristiyano, no? Ginadelay natin ang pag-forgive. No? Either, may nagsabi nga, there is a difference between forgiveness and reconciliation. No? I don't know kung saan banda tayo doon. You can forgive, hindi ka mag-reconcile, o mag-reconcile ka and forgive. No? And nakakalungkot talaga no, minsan, no? When we say about forgiveness, ito pong napakahirap na bahagi ng buhay ng isang tao to forgive someone. Minsan sabihin pa na, hindi pa ako handa na i-forgive tong tao na to. Sa sunod na lang. Kung mamatay ka, paano ka pa ngayon ma-forgive? No? Minsan nga may mga tao na nagkasakit na, hindi mo pa rin mapatawad. Pang nang namatay na, wala na, kalas. No? Pananagutan mo sa Panginoon. No? And when we talk about forgiveness, sino ang sa Bible na grabe ang forgiveness niya? Si Joseph. Anong ginawa kay Joseph? No? Inano siya, ginlagay sa balon, bininta siya, pagkatapos no, nakulong siya, ang dami niyang pinagdadaanan. Dahil ginaccuse pa siya ni Potiphar, no? Pero sa huli pinatawad niya pa rin yung mga kapatid niya. Grabe ang iyak niya, di ba? Na ayaw niya sanang ganun, pero ang iyak niya, grabe, no? Pero nandun kaagad ang kanyang pagpapatawad sa nagkasala sa kanya. No? So I think this is also one of our yung bang sa ating buhay bilang isang Kristiyano, especially no, na magpatawad. Minsan nakakalungkot na may mga tao talaga sasabi, hindi pa ako ready.
I am not ready to face this person. Hindi pa ako ready na makita ang mukha niya, pagmumukha niya. Pag nakita ko yung pagmumukha niya, parang kumukulong aking dugo. No? But then, kung isipin natin nga, si Jesus nga, dami nating kasalanan. Pero nagpatawad siya. No? So, hopefully, no, na nawa kung mayroon pa tayong mga ganito, may mga kapatid pang ganito, ay nawa po'y matouch sila, no, ng salita ng Pinoon. No? Hindi ito ang bunga ng pag-ibig na sinasabi. This is not the right kind of attitude na gusto ng Panginoon sa atin mga buhay. No? That we should always be forgiven. No? Grabe ang mga sabi kay Joseph, no? Ang katir ang mga kasalanan ng mga kapatid sa kanya, yet he forgave them. No? Sabi sa Matthew 6:14-15, ito, muskila to. No? Pag hindi ka marunong mag-forgive, ay anuhin ko na, no? Pag hindi ka marunong mag-forgive, hindi ka rin ipatawarin ng Diyos na sa langit. No? For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. No? So hindi ka marunong mag-forgive, hindi ka rin patatawarin, no, ng iyong Ama na sa langit. No? So very important ang pag-forgive. And even Jesus, no, he was on the cross together with the yung mga magnanakaw. Or nung una pa lang, anong sabi niya? Forgive them, for they do not know what to do. No? At saka yung kasama niya, anong sabi niya? Today, you will be with me in paradise. No? So forgiveness is, I think, the mark of a new Christians who love, na mayroon kang pag-ibig sa iyong puso. And I know, napakahirap magpatawad. Napakahirap magpatawad. Mamatay ka lang, minsan hindi mo pa napatawad yung mga ibang mga tao. But then for us, no, sabi ni San Pablo, ang tao na may pag-ibig, no, hindi siya nag-keep ng record, no, ng mga mali. No? And then sa verse 6, no, love does not delight sa evil, no? Yet sometimes, if we are not careful, thinking that it is for our own advantage, nagagawa na rin natin, no? Nagasunod na tayo doon sa mga ginagawa ng ibang mga tao. No? Now, they are not doing the right thing, no? Evil things na ang kanilang ginagawa. But then, no? Minsan nakakasunod pa rin tayo sa kanila, no? And if you are not really careful, no, minsan sa trabaho natin, sa kung ano man ginagawa natin, yung bang mga dati nga may kasamahan kami na taga Garbo sa construction company. So nagbibinta sila ng mga scrap. Ano ba yun? Yung mga copper, mahal yan eh. So binibigyan din siya. Kasi sabi niya, pag hindi mo ito tanggapin, hindi ka kasama namin. So in other words, no, instead ang love na hindi siya nag-delight ng evil, pero ikaw minsan hindi mo alam, ay, kasama na pala ko doon sa mga nakaw nila. Kasi tumatanggap ka rin, no? Tumanggap ka eh. May isang pastor din nagsabi, paano kung ikaw pastor ng simbahan? May magbibigay sa iyo ng tatrabaho sa pagkor, fulos. Anong gagawin mo? Tanggapin mo ba? Donation daw. Or sa mga gambling doon, sa mga palagi mo sa wedding, no? Bigyan ka, pastor, ito para doon sa simbahan nyo, ho? Ano kaya, tanggapin mo? Hindi. Kayo na bahala magsagot, no? No, pambili na ng upuan, no? So, but then, no, sometimes, if you're not careful, no, nakasunod na pala tayo sa gawain ng mga hindi maayos. Because, nakalimutan natin na mayroon pala tayong mayroon tayong pag-ibig, no? And we have to uphold the truth, no? Accept what is right, even when it hurts, no? Minsan masakit, nawawalan ka na ng donation. Sige lang, no? Kasi baka makasama ka doon, no? Okay, sa verse
Ano na tayo? Verse 7, malapit na. Medyo malele pa. Ano? It always protects. Nagaprotekta, no? Anong ibig sabihin? Probably protects physically or defending the truth, no? Sa mga asawa din natin, ibalik natin sa mga asawa, Valentine's Day kasi, no? Ang mga asawa din natin ng mga babae, kailangan nila ng protection, no? Mayroon akong na-research dito konti, basahin ko lang konti. Para mayroong variation, no, ang ating ano. Okay. Protect your wife from harm. No? Although your wife is capable of taking care of herself, kaya na. The Bible still charges you with caring for her. That might mean helping her avoid situation where she might be in danger. Minsan, in danger na yung asawa natin, no? Or it might mean standing up for her. Yung bang protektahan mo siya. No? If someone is being unkind, in some cases, you might even protect your wife from making responsible choices for yourself, since she would be affected if you made bad decisions that cost you your livelihood or physical health. Ito mga bagay-bagay ito, kailangan protektahan yung mga asawa natin. At sabi dito na always protects, isang ibig sabihin is that yung bang minsan may mga doktrina sa isang simbahan, may mga ginagawa sila, no? Kailangan ano mo ito? I-back-upan mo ito, no? Always protects for the well-being of your mga miyembro mo, protektahan mo sila, or sa mga bagay-bagay na kailangan ka na i-protect sila, kailangan gawin mo rin ito because meron kang pag-ibig nga, no? Sa iyong puso, no? At kailangan matuwid, no, ang daan na. Just like what I said before, no, na pag may kilala ka na alam mo na may ginagawa na hindi na maayos mga miyembro mo, sabihin mo talaga sa kanila. And being a pastor, that is your responsibility to tell your people, to tell who are under you, na kailangan i-correct mo sila. This is your big responsibility. Okay ka nga. Just like kanina. Magaling ka mag-preach, magaling ka magsalita. Yet, kung wala kang pag-ibig, hindi mo sila pinapansin, pananagutan mo yon sa Panginoon. And ang pag-ibig, hindi ganon. Pag-ibig, always protects, no? In verse 7, always trust, no? Trusting God all the time and having faith in God that He can put us in a situation for our own good. Nag-trust ka lang, no? Sa Abaha nga, medyo may doon ang assistant pastor namin doon sa Abaha, medyo may pagsubok sila nitong nakaraan. Yet, grabe ang trust nila. And grabe ang prayer nila and later on talagang sinagot ng Panginoon ang kanilang mga muntik na silang mapauwi, no? Pero nag-twist ang pangyayari, no? And you see the work of God, kung nag-pray ka, grabe talaga, no? Sometimes it takes people's lives na mamamatay muna ng isang tao bago may reconciliation. Sa kanila naman, nag-iba yung mga mudir na tanggal. Yung mudir niya na kontra sa kanya, hindi naman kontra, parang nagsabi na, hindi ka na pwede marinyo kasi natanggal. O di, ibang pumalit, nagsabi, okay ka pa, sige ka pa. No? So grabe, no? Grabe ang, because putting your trust in God really will, yung bang basta ilagay mo ang trust mo sa Panginoon, He can do something. Diba sabi, He can move mountains kung mayroon kang prayer, no? So tuwang-tuwa kami, tuwa si Coach Ted, no, na maiwan yung gwapo namin na assistant pastor, no? So, grabe, no? Ang trust, and always have faith, of course, in God, no? Minsan pag ipadala ka sa ibang lugar, just have faith, no? Always remember na God will do something better for your life, no? Okay. Malapit na, no? Always hopes for the best, even medyo madilim na yung ilaw, no? Pero nag-hope ka pa rin ng for the best, no? Sabi, love, no? Always hopes, no? Na palagi ang pag-ibig ay nag-hope siya talaga ng mabuti sa kanyang buhay, no? Always persevere, no? Nananatili, nasaan na tayo banda, no? Mahirap, no? Mahirap man with a goal, no? Kailangan nag-persevere tayo, nagpapatuloy kahit po anong bang mga kahirapan, na that with God's help,
we can always succeed, no? We should not stop praying. Sabi sa Bible, di ba? Pray without ceasing. Kailangan patuloy pa rin tayo, no? At yun nga, sa mga tayo po na mga ginagamit ng Panginoon, nagiging pastor ka na, nagiging elder ka na, no? Patuloy lang, no? May mga pagsubok na dumarating. Minsan, offeran ka ng trabaho sa kabilang bansa, no? Abroad ka na nga, mga abroad ka pa uli, no? Double. Minsan sa mga pastors din, may mga pagsubok, no? Minsan, i-put down ka ng miyembro mo or other people will put you down. Pero anong sabi, no? If you have love, you have to persevere. And of course, love to people, you have to persevere, no? Kailangan, being a pastor, hindi ka mag-give up. Kanina nga, sabi ni Coach Ted, may pastor daw na hindi na nagsimba. Anong klaseng pastor yun, no? Pastor na nga. Kaya nga, baka may masasabi naman, ay, anong klaseng pastor? Nawala na yata yung salvation ng pastor, no? Bakit nawala siya? But then, gano'n, no? Being a Christian, kailangan persevere tayo. Of course, may mga minsan yung mga binababa tayo ng ibang mga tao, sa mga miyembro natin minsan, mga matitigas ang ulo, no? So ito yung mga challenges na for us really to persevere, no? Okay, malapit na tayo, no? Love never fails. Ang verse na yon? 8 na. Okay, malapit na. 8 hanggang sa, nawala na yung 1 Corinthians, okay, dali lang. 8, no? Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So ang explanation is that, nag-research ako, the meaning of this passage is that love is more valuable and lasting than any spiritual gift, no? Mas lasting ang pag-ibig, no? Kaysa doon sa mga spiritual gift natin or human achievement. Love is the essence of God and His people, and it will never end even when Christ returns and the gift are no longer needed. So mas manatili ang pag-ibig. Itong pagbalik ng ating Panginoon Kristo, ang mga gift na ito ay parang na siya, mawala na siya, no? The gift of prophecy, gift of tongues and knowledge are partial and imperfect, no? And they will be replaced by the full and perfect revelation of God in eternity, kung nasa langit na. Love, however, will remain and grow in the presence of God, no? Ang pag-ibig pala ay mag-grow pa rin ito sa presence ng Diyos, no? Therefore, Christians should pursue love. We still have to pursue love above all else as the most excellent way of life. Kailangan may pag-ibig in every part of our life, sa pag-deal natin sa lahat ng mga tao, sa work, kailangan may pag-ibig, no? Kahit magluto ka, pag walang pag-ibig, hindi masarap. Pag nagtrabaho ka, ang outcome, bungi, no? Pangit, no? But if you have love doing your work, no? Ito po ang sabi dito, it is the most excellent way of life. Kailangan may pag-ibig, no, palagi, no? Okay. May isa pang meaning. Love never fails is that the love of God, which is the essence of His character, and the work of His people will never end or fail. It is more valuable than any spiritual gift or human achievement. It is the most excellent way of a Christian life. Kailangan may pag-ibig palagi. Okay, so malapit na. Childish attitude. Sana yon, no? As 11, when I was a child, I spake as a child, no? Ito na naman, no? So, ang ibig sabihin dito sa San Pablo, no, na may mga ugali, sabi niya, may ugali tayo dati na childish, no? Or hindi pa na-develop.
And then, I think yung ginaano dito ni San Pablo is that, so sabi niya, sa ngayon, hindi na ako childish, ano na ako, buo na akong tao, no? And also, it talks or encourages us to have this spiritual growth sa atin mga buhay. Kailangan magtubo tayo, no? Spiritually, no? Na hindi lang tayo manatili doon sa level na worker ka lang or ganito ka lang, kailangan mag-strive ka talaga to grow in grace. Sabi sa 2 Peter 3:18. Tingnan niyo sa 2 Peter 3:18. Ilang bisis ko na ito na ano din eh. Basahin natin sandali. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Na kailangan talaga sa isang Kristiyano na magtubo ka, no? Na hindi ka lang nag-stagnant sa isang lugar doon, but yet kailangan nag-grow ka. So itong sabi ni San Pablo na hindi siya, no, yung bang ang childish things na iwanan niya na. Yes, of course, sometimes may na ano talaga yun, may maiiwan, no? Sa atin mga bagay. Sometimes pag may mga tao na hindi maganda ang kanyang mga ugali, no? Sabi mo ay childish pa rin, no? Parang bata pa rin ang kanyang ugali, no? But then, sabi, no? Hindi yun, no? When I was child, sabi niya, but now, ginput away niya na yung mga childish things, no? Okay, malapit na. Sa 12, For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Sa ibang translation is that, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. So sabi sa ginano ko naman, research. This verse beautifully captures the mystery of our current understanding compared to the future revelation. Our present knowledge is like looking, ang alam natin, at a reflection in a dimly lit mirror, no? Imperfect and incomplete. But a time is coming when we will see things with perfect clarity, directly and fully. It's a reminder of the ultimate revelation that awaits us, where we will know fully just as God knows us completely, no? Na later on malaman natin ito lahat, no? Na pagdating ng Panginoon, kung nagduno tayo sa langit, maintindihan natin ito lahat, no? Ang mga bagay-bagay nito. And of course, in verse 13, panghuli, no? Nagsabi si San Pablo na there is hope, there is faith, but the greatest is love pa rin, no? Sa atin mga buhay, no? So love transcends nga a multitude of sin, na masapawan lahat ito ng kung mayroon kang pag-ibig, no, sa iyong puso, no. Everything that we do, the main ingredient should be love, lahat ng mga bagay. And the foundation of yung bang may spiritual gift na, sabi kanina, no, na kung wala man ang pag-ibig, wala ito lahat. Yet kailangan ang foundation ng ginagawa natin by serving God, in serving the Lord, in serving the church, kailangan may pag-ibig, no. So the ingredients should be in our work, sa ating ministry, no? Sa ating relation sa ibang mga tao, attitude natin, no? Sa ibang mga Christians natin, of course, ang ating relationship sa ating mga spouse, sa ating mga asawa, kailangan nandun palagi ang pag-ibig, no? Sa pagbilang nag-serve sa Panginoon, nandun lahat. Sa 1 Timothy 4:12, anong sabi ni San Pablo kay Timothy? No? Na ipakita mo, no, sa ibang mga believers, no? 1 Timothy 4:12. Dito lang tayo po magtapos po. Mayroon. Dito na makita. Okay, let no man despise the youth, itong sabi niya kay Timothy. But thou be an example of the believers in word, in conversation, life to siya, buhay mo. In charity, love, in spirit, in faith,
in purity. So ito yung mga bagay-bagay no, na dapat natin intindihin. No? That we can also show to other people that we have Christ in our life, we have love sa ating mga puso, kung mapakita natin ito sa ibang tao. Now the question is, bago tayo magtapos, do we possess all of these attributes or virtue ng pag-ibig sa ating buhay? Nakikita kaya ito sa ating mga buhay? Na that love is patient, love is kind, love does not envy. No? Ang dami hindi siya mamataas, no? Does not behave itself unseemly. Hindi siya selfish, no? Hindi siya magalitin. Hindi siya nagasunod sa mga evil, no? Nag-rejoice siya sa mga katotohanan. Suffereth all things, or beareth all things, believeth all things, hopeth all things, and endureth all things, no? And of course, it's difficult to change because may pride ang isang tao, no? At matuto din tayo na hindi mag-condemn, no? Because if there is love, just like the love of God sa atin, no? Masabi natin sa John 3:16, no? That for God so loved the world, no? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Para sa atin lahat, no? So of course, no? We have the spiritual gift again muli, yet the greatest of all is love, no? Sa ating mga. Shall we all stand? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Loving Father, we again thank you, O God, for your message for today, Panginoon. Nawa po'y ang aming napakinggan, Panginoon, sa araw na ito ay tumimo sa aming puso. Lord, forgive us for sometimes we are so weak. Hindi namin minsan na nakukontrol ang aming mga emotions, ang aming mga sarili. And sometimes hindi namin alam na nakakommit na kami, Panginoon, ng kasalanan, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, teach us always to correct our wrongdoings, O God. Alam namin, Panginoon, na sa iyong mga salita, hindi ito po yung nagkulang, Panginoon, na turuan kami ng aming dapat gawin, Panginoon. And this time, O God, nawa po ang pag-ibig ay maiwan sa aming mga puso, O God, na in everything that we do, Panginoon, nawa po may kasamang pag-ibig. From loving our wife, from loving our work, from loving other people, Panginoon, and to forgive those people, Panginoon, na nagkamali sa amin, Panginoon, or kami din po, Lord, may nagawa din na mali sa kanila. Nawa po mapatawad din namin sila. Mapatawad nila kami, Panginoon, sa aming nagawa doon po, Lord, mga kamalian. And Lord, teach us also, O Lord, to forget, and to forget, Panginoon, sa mga kasalanan na gawa, Lord, ng ibang mga tao sa amin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ito po napakahirap gawin bilang isang tao, yet, kung makita namin, Panginoon, kung anong nagawa mo doon sa cross, Panginoon, para sa amin lahat, nawa po'y ma-change namin, Panginoon, ang aming mga attitude. And always pray, Panginoon, for this kind of attitude, Panginoon, na gina-delay nila, Panginoon, ang kanilang pagpapatawad sa ibang mga tao, Panginoon, sa mga nagkasala sa kanila, nawa po'y maiba din po, Lord, ang kanilang mga pag-iisip. Because hindi ka, Lord, nagturo sa amin na, okay, i-delay mo tong pag-forgive sa kanila because he is really bad, he is really bad. But you said, Panginoon, na pag-forgive kami, hindi lang po 7 times, but marami pang Panginoon mga bagay, marami pang times, Panginoon, na dapat nila patawarin. Lord, again, nawa po ituruan niyo, Panginoon, na mag-ibig. And again, in everything that we do, Panginoon, ay nawa po ay maisip natin na there is really love. And of course, the greatest of all, Panginoon, ay pag-ibig na aming makikita sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Be with us sa aming pang naiwan na gawain sa hapon na ito. In Jesus' name we pray.